Nakaugalian ko na ang umuwi sa probinsya namin bago magpasko. Iyon lamang kasi yung chance ko na makasama ang aking pamilya. Bus ang palagi kong sinasakyan dahil iyon lamang ang mura. May isang uwi ako sa amin na hindi ko talaga makakalimutan. Sa aking paglalakbay pa uwi sa aming probinsya, ewan kung bakit nagkaroon ako ng kakaibang karanasan. Oras na naman na. Pagdating ko sa bus station ay nahirapan na rin talaga akong makasakay dahil ang dami-daming tao. Sa bagay, normal na rin kasi ang ganoon lalo kapag papalapit na ang Pasko. Ang gusto ko nga sana ay aircon bus para komportable ako. Kaya lang gabi na kasi noon at ang bala ko ay matulog na lamang sa buong biyahe. Pero lahat ng dumadating na aircon bus ay puno na. Kung hindi man, ay palagi akong nauunahan ng iba sa pagsakay. Syempre, gusto ko nga ng komportable. Kaya ayoko na tumayo sa biyahe dahil mahaba-habang biyahe iyon. Hanggang sa may dumating na ordinary bus na marami pa ang bakanting upuan. Hindi na rin ako nag-inarte at sumakay na ako sa may bandang gitna. May katabi ako matandang babae at siya ang nasa tabi ng bintana. Pagkapuno pa lamang ng bus ay umalis na rin niyon. Matapos akong mabigyan ng tiket at magbayad, pumikit na rin ako para umidlip. Iyon nga lang, saglit lang akong nakatulog dahil nakabukas ang bintana at sobrang lakas ng hangin na humahampas sa mukha ko. Kahit gusto ko pang matulog dahil pagod ako ay hindi ko rin naman magawa. Pagka-out ko kasi sa trabaho ay umuwi na agad ako sa apartment at nag-empake ng gamit tapos nagpunta na sa bus station. Nahihiya din naman kasi akong ipasarado doon sa matanda ang bintana kasi mukhang nag-e-enjoy siya sa hangin at mukhang mas gustong-gusto niya yun. Bilang nakababata sa kanya, inunawa at hinayaan ko na lamang siya. Ang ginawa ko na lamang ay nakinig ng Pinoy Horror Radio The Podcast gamit ang aking cellphone at ang aking earphone. Patingin-tingin na lang ako sa labas para kahit papaano ay malibang din ako. Hanggang sa nag-stop over kami sa isang bus station. Mas marami ang bumaba kesa sumakay. Siguro ay mas gusto na talaga ng mga tao ang bus na merong aircon. Hindi na rin nagtagal ang bus na sinasakyan ko at umalis na rin iyon sa station makalipas lamang ang 10 minuto. Siguro ay 3 oras na lang at bababa na ako. Pakiramdam ko kasi ay sobrang dumi na ng mukha ko dahil sa alikabok na pumapasok sa nakabukas na bintana sa tapat namin ng matanda. Hanggang sa napadaan kami sa madilim na parte ng kalsada. Isa iyong mahabang kalsada na tanging daanan papunta sa lugar namin. Sa katunayan, bata pa lamang ako ay nakakarinig na ako ng mga kwentong katatakutan sa lugar na iyon. Kagaya ng pugad daw iyon ng mga elemento. May ilan ding nagsasabi na tinitirhan daw ng white lady ang lugar na yun. Isa raw iyong babae na pinagsamantalahan at doon na lamang itinapon ang katawan. Maraming beses na rin naman akong dumadaan sa kalsadang iyon at hindi iyon ang unang beses na bumiyahe ako ng gabi. Hindi na nga gabi ng oras na iyon kasi alauna na nga ng madaling araw. Halos lahat ng pasahero ay tulog na, maging yung matandang babaeng katabi ko. Maya-maya ay huminto yung bus sa gilid. Akala ko ay merong sasakay pero bumaba yung driver. Sinilip ko siya sa bintana kung ano ang gagawin niya, ngunit binawi ko kaagad ang tingin ko nang malaman kong iihi lamang pala siya sa tabi ng isang malaking puno.
Habang umiihi yung driver, may nakita akong babaeng sumakay sa bus. Ang suot niya ay bulaklaki na blouse at itim na palda. Hanggang balikat ang itim na itim niyang buhok. Sakto lang yung ganda niya pero hindi ko alam kung bakit nagsipag taasan ang balahibo sa braso ko nang makita ko siya. Umupo pa nga siya sa upuan sa likod ng driver. Hindi ko naman pinag-isipan ng kung ano yung babae kasi baka naman pasahero lang din talaga kagaya namin. Nang pumanhik na ang driver sa bus, ay pinaandar na ulit nito ang bus at nagpatuloy na ang aming biyahe. Ewan kung bakit tila na magnet at titig na titig ang aking mga mata sa babaeng sumakay. Dahil nasa kabilang row siya ng row kung saan ako nakaupo ay nakikita ko ng kaunti yung buhok niya. Nagtataka lamang ako sapagkat ilang minuto na ang lumipas nang siya ay sumakay subalit hindi pa rin siya nilalapitan ng konduktor para bigyan ng tiket at singilin ng pamasahe. Nakatayo lang yung konduktor sa may unahan. Ang isip ko nga, baka kakilala niya yung driver o kaya yung konduktor kaya hindi na siya pinagbayad pa. Hindi ko na inaalis ang mata ko sa babaeng iyon. Habang nakatingin ako sa kanya, talagang hindi pa rin naaalis yung pagtayo ng aking mga balahibo. Sa pagtagal, meron na akong kakaibang nararamdaman sa babae. Medyo natatakot na ako sa dahilan na hindi ko rin matukoy kung ano. Pinipilit ko namang alisin ang tingin ko sa babae pero parang may kung anong enerhiya ang humihila sa akin para titigan ko siya. Titig na titig talaga ako sa kanya. Hanggang sa nagulat ako nang bigla siyang lumingon sa akin. Para bang naramdaman niya na merong nakatingin sa kanya. Pero ang nakapagtataka lang kung papaano naman niya malalaman na ako iyon. Agad ay mabilis ko namang iniiwas ang tingin ko sa babae at bigla-bigla ibinaling ko ang aking paningin sa bintana. Kahit sobrang lamig ng hangin na pumapasok sa bintana ay pinagpapawisan talaga ako. Naghintay ako ng ilang segundo bago ako tumingin ulit sa babae. Dahan lang. Tinatansya ko kung nakatingin pa rin siya sa akin. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng yelo nang malaman kong nakatingin pa rin siya sa akin. Sa pagkakataon na iyon ay mas matagal ko na siyang natitigan at napansin ko na kakaiba ang mga mata niya. Parang halos puro itim yung kulay ng kanyang mga mata. Pero kapansin-pansin na mukha rin siyang malungkot at para bang maiiyak na siya. Inalis ko ulit ang tingin ko sa kanya at ibinalik ko iyon sa bintana at mas matagal na akong tumingin sa labas. Medyo nahihiya na rin ako kasi baka alam na ng babaeng iyon na tinitingnan ko siya. Kaya lang talagang makulit ang mga mata ko kasi tumingin ulit ako sa babae. Doon ay nagulat na ako ng husto sapagkat sa pagkakataong iyon nanlilisik na ang mga mata niya na para bang may nagawa akong malaking pagkakamali sa kanya. Baka nagalit na talaga siya sa akin kasi tinitingnan ko siya. Hindi na ulit ako tumingin sa babae kahit pa sinabi ng utak ko na tingnan pa rin. Tuloy-tuloy ang biyahe namin. Hindi na iyon huminto. Hindi na rin ako nagtangka pa na tignan yung babae dahil malakas ang pakiramdam ko na tinitingnan pa rin niya ako. Pumikit na lang ako at nagkukunwari ng natutulog. Pagkalipas ng ilang minuto ay muli akong nagmulat. Hindi ko napigilan na tingnan ulit yung babae pero mas lalo akong kinilabutan
nang hindi ko na siya nakita sa kinauupuan niya. Talagang tumayo pa ako para tiyakin at tingnan isa-isa ang mga pasahero na nasa aking likuran at pati sa unahan. Baka kasi lumipat na yung babae ng upuan pero hindi ko na siya nakita. Imposible rin naman na bumaba na siya dahil hindi humihinto yung bus. Nang bumalik ako sa pagkakaupo, nakaramdam ako ng pagkabalisa. Pilit akong nag-iisip ng sagot sa tanong kung paanong nawala yung babae ng ganun-ganun na lang. Hindi na rin ako napakali sa aking kinauupuan. Nang makalagpas na kami sa madilim na kalsada, walang tanging laman ang aking isipan kundi yung babaeng iyon. Dahil sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko na rin namalaya na medyo lumagpas na ako sa dapat kong babaan, kung kaya't sumigaw na ako ng para at huminto naman agad ang bus. Habang pababa ako ay hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong sa konduktor at para na rin sa ikapapayapan ng aking isipan. Kuya, di ba umihi kanina yung driver natin? Di ba habang umiihi siya may sumakay na pasahero? Yung babaeng naka-floral? Turan ko. Ah, yung sa may madilim na kalsada ba? Tanong ng konduktor. Opo, doon nga po. May babae pong sumakay, di ba? Wala namang babaeng sumakay doon. Ano ba yung nakita mo? Wika ng konduktor habang pakamot-kamot pa ng ulo. Itinuro ko pa sa konduktor kung saan umupo yung babae na tinutukoy ko. Ang sabi sa akin ng konduktor ay bago pa sila dumaan sa madilim na kalsada ay bakante na ang upuan sa likod ng driver. Sinabi rin niya sa akin na baka hindi buhay na tao ang nakita ko. Baka raw kaluluwa na iyon ang sinasabing babae na nagmumulto sa mahabang kalsadang iyon. Muli akong kinilabutan sa sinabi ng konduktor. Kahit ang driver ay tiniyak na wala siyang isinakay na babae noong sandali siyang huminto para jumingil. Marami pa sana akong gustong itanong sa konduktor pero napansin ko na may mga naiinis ng ibang pasahero dahil naaantala ko na ang kanilang biyahe. Bago ako bumaba ng bus, tumingin muna ako sa inupuan ng babaeng nakita kong sumakay. Wala naman na doon pero kakaibang kilabot at takot ang nararamdaman ko habang pababa na ng bus. Habang naglalakad ako papunta sa bahay namin, ay nagkaroon pa ako ng pakiramdam na para bang sumusunod siya sa akin. Naparanoid ako ng malala at naisip ko na baka nakasunod sa akin yung babae. Malinaw na ngayon sa isip ko na multo siya dahil ako lang naman pala ang nakakita sa kanya, pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit sa akin lamang siya nagpakita. Sa takot na baka nakasunod pa rin sa akin yung multo ng babaeng iyon, ay tumambay muna ako sa isang bukas na lugawan na nadaanan ko. Parang nagpagpag lang ako kahit hindi ako galing sa lamay. At makalipas ang halos ilang minuto, saka na ako umuwi sa bahay namin. Nang ikuwento ko na kay nanay ang experience ko na iyon, hindi na rin nagulat si nanay. Ang sabi niya, kahit noong dalaga pa daw siya, ay marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa kaluluwa ng isang babae na sumasakay sa bus kapag napapadaan sa kalsadang iyon, lalo na kapag nilamon na ng kadiliman ang bahagi ng kalsadang iyon sa tuwing sasapit ang gabi.